mabuting asal po talaga ay ang paggalang sa matatanda. Salamat po sa Diyos kasi mas nadagdagan pa po ang aming kaalaman tungkol sa paggalang sa matatanda. Kaya sana, lagi niyong i-apply yan, ha? Opo, Kuya Eric! Sige, Bible story naman tayo. Kahapon, natunghayan natin ang naging balak ni Haring Saul laban kay David. Hindi po maganda ang naging epekto ng inggit ni Haring Saul kay David. Tinangka niya po itong gawa ng masama sa pamamagitan ng sibat. Natakot po si Haring Saul kay David nang makita niya po na nagpakabait po siya at ang Panginoon po ay sumakanya. Oo nga. At ito pa ang sumunod na nangyayari. Basahin na natin ang nakasulat sa aklat ng unang Samuel 18, 19 hanggang 30. Ngunit nangyari na sa panahong ibibigay kay David si Merab na anak na babae ni Saul, ay ibinigay na asawa kay Adriel na Meholatita. At sinisinta ni Mikal na anak na babae ni Saul si David. At kanilang isinaysay kay Saul. At ang bagay ay ikinalugod niya. At sinabi ni Saul, "Aking ibibigay sa kanya siya, upang siya'y maging silo sa kanya, at upang ang kamay ng mga Filisteo ay maging laban sa kanya." Kaya't sinabing ikalawa ni Saul kay David, "Ikaw ay magiging aking manugang sa araw na ito." At iniutos ni Saul sa kanyang mga lingkod na sinasabi, "Makipag-usap kayo kay David ng lihim, at inyong sabihin, narito, kinatutuwaan ka ng hari at minamahal ka ng lahat ng kanyang mga lingkod. Ngayon nga ay maging manugang ka ng hari." At sinalita ng mga lingkod ni Saul ang mga salitang yaon sa pakinig ni David. At sinabi ni David, "Inaakala ba ninyo na magaang bagay ang maging manugang ng hari? Dangang ako'y isang dukhang tao at niwawalang kabuluhan." At isinaysay ng mga lingkod ni Saul sa kanya na sinasabi, "Ganitong paraan nagsalita si David." Ganito ang inyong sasabihin kay David, "Hindi nagnanasa ang hari ng anumang bigay kaya, kundi isang daang balat ng masama ng mga Filisteo, upang mapanghigantihan ang mga kaaway ng hari." Ang balak nga ni Saul ay maibuwal si David sa pamamagitan ng kamay ng mga Filisteo. At nang saysayin ng kanyang mga lingkod kay David ang mga salitang ito, ay ikinalugod na mabuti ni David na maging manugang siya ng hari. At ang mga araw ay hindi pa nagaganap. At tumindig si David at yumaon, siya at ang kanyang mga lalaki, at pumatay sa mga Filisteo ng 200 lalaki. At dinala ni David ang kanilang mga balat ng masama, at kanyang ibinigay ng buong bilang sa hari, upang siya'y maging manugang ng hari. At ibinigay na asawa sa kanya si Saul, si Mikal na kanyang anak na babae. At nakita at nalaman ni Saul na ang Panginoon ay sumasa kay David. At sinisinta si David ni Mikal na anak ni Saul. At si Saul ay lalong natatakot kay David. At naging kaaway ni David si Saul na palagi. Nang magkagayoy, lumabas ang mga pangulo ng mga Filisteo. At nangyari na sa tuwing sila'y lumalabas, ay nagpakabait si David kaysa lahat ng mga lingkod ni Saul. Sa gayon, ang kanyang pangalan ay lalong namahal. Hindi po pala nagtagumpay ang masamang balak ni Haring Saul kay David. Oo, at lalo ngang natakot si Haring Saul kay David nang makita niya at malaman niyang sumasa kanya ang Panginoon, kaya't patuloy silang naging magkaaway. Ano po ba ang sumunod na ginawa ni Haring Saul laban kay David? God willing, yan naman ang ating ipagpapatuloy na aalamin bukas. Kaya huwag kayong liliban sa panonood ng Bible story. Ang paggalang sa mga nakatatanda ay dapat na ugaliin natin. At kahit saan man tayo magpunta, dapat manatili ang paggalang natin sa kanila.
Hindi lang sa kanila, kundi maging sa lahat ng tao. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng unang Pedro sa 2 at 17. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Mga takot kayo sa Diyos. Igalang ninyo ang hari. Kamusta ang mga lolo at lola nyo? Malakas pa ba sila tulad natin? Bukas pag-aaralan natin ang tungkol sa physical status ng mga matatanda. Mga bata, pakinggan nyo ang aming paalala. Laging ugaliin sa tuwin na ang paggalang sa matatanda. Si lolo't lola, ating mahalin habang kasama. Ang mga araw na maligaya, ating ibigay sa kanila. Huwag pagsasawaan, sila'y pakinggan, at sa karamdaman ay alagaan. Pag-alalay at pagmamahal sa kanila'y pag-ibig sa may kapal. Si nanay tatay, wag na wag nating kalilimutan. Pag-aaruga at pagkalinga, sa atin di matutumbasan kailanman. Huwag pagsasawaan, sila'y pakinggan, at sa karamdaman ay alagaan. Pag-alalay at pagmamahal sa kanila'y pag-ibig sa may kapal. Habang tayo'y lumalaki, lagi nang isa-isip, pagtalima at pagmamahal sa magulang ay may ganti. Huwag pagsasawaan, sila'y pakinggan, at sa karamdaman ay alagaan. Pag-alalay at pagmamahal sa kanila'y pag-ibig sa may kapal. Sila'y pakinggan, at sa karamdaman ay alagaan. Pag-alalay at pagmamahal sa kanila'y pag-ibig sa may kapal. Sa kanila'y pag-ibig sa may kapal. Hanggang dito mga bata, bukas, God willing, ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC Show, we'll teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show, we'll teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Kahapon, natunghayan natin ang naging balak ni Haring Saul kay David. Hindi po naging maganda ang epekto ng inggit na Pero natakot po si Haring Saul nang malaman po ni Haring David. Ay! Ano? Tawag sa Haring Saul kay David.